Naimbag na daw tayo amin. Kamusta po kayong lahat? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan saan man panig kayong mundo naroroon. For today's video po ay pagkatapos kong mga maglinis dito sa bahay ay dumating naman po tong ating pa-deliver na paninda ng Kuya Lito. So, ito, atin na pong i-repack para po bukas ay maitinda na po agad ng kunyong Kuya Lito. So, ito po yung aking mga gawain pagkatapos kong maglinis at magligpit dito sa gawain ng bahay ay pag dumating na po yung ating mga pa-deliver ay ito naman po yung ating susunod na gagawin. So, tara po samahan nyo lamang po ako sa ating pagre-repack at ng makakwentuhan ko po kayo ng konti tungkol sa ating mga paninda. So ito po, mas gusto ko pong bumili ng ganitong madamihan at ako na lamang po ang magre-repack para po may tubo kahit papano po. Kasi po yung pagkabubilihin nyo po na nakarepack na po ay mas konti na po yung tubo. 2 piso na lamang po yung inyong tutubuin. Ito po, pag ikaw nagrepack kahit papano po ay medyo okay po yung inyong magiging tubo. So ito po ang ating ginagawa everyday mula po nung nagdagdag kami ng mga item na paninda ng Kuya Lito. So ito po muna yung dumating, kaya ito po muna yung ating i-repack. Pero meron pa pong mga padating mamaya at mamaya po natin aayusin syempre. At pagbibigay lang po ako ng konting tips sa mga katulad po natin na business-minded diyan ay mas okay po tong ganitong kayo na lamang po ang magre-repack ng inyo mga paninda para mas okay po yung ating tutubuin. Kasi kung ang bibilihin po natin na ating paninda ay yung mga nakarepack na po, ay syempre mas mataas na po yung kuha natin doon at mas konti po yung ating tutubuin. Pero ito po ay less trabaho naman na po kung yun ang bibilihin nyo. Pero mas maliit po yung kita. Etong ganito po, mas malaki ang tubo. Pero syempre, may oras po talaga kayong ilalaan sa ganito. Pero nung may tindahan po ako, kahit mahirap po sa oras or gahol sa oras lagi ay talagang ito po yung aking ginagawa noon. At mula noon hanggang ngayon, pag ako may paninda or magtitinda kami ng Kuya Lito ay ganito po talaga yung aking ginagawa. Ako na po yung nagre-repack. Mas okay po kasi to, mas maganda para sa akin po. Yun lamang po ay tip ko lang sa mga may gusto rin sumubok sa pagninegosyo. At sa mga may negosyo dyan, baka hindi pa po ninyo na try mga mag-repack ay mas okay po tong ganito. Kahit anong paninda po yan. Kahit po dati sa mga paminta or sa lahat po sa mga laurel, mga ganun, ay nagre-repack din po ako. Sa susunod nga po na araw ay ang bibilihin ko naman at i-repack ay gusto rin naman ng Kuya Litong dagdagan pa yung mga nire-repack ko at yung mga binibenta niya ay magre-repack din po kami ng ganun. At mag-aalok po kami sa mga tinda-tindahan kung gusto pong kumuha sa amin. Meron po kasing ganun, yung mga tindahan po gusto na ring bumili ng mga nakarepack na, pwede rin po kaming mag-deliver kasi inaalok na po namin yung mga kakilala naming mga tindahan ng mga basahan. Syempre, pag nag-deliver po tayo ng basahan, mag-aalok na rin po tayo ng mga paminta, laurel, ganun po. Kaya syempre, dagdag kita na rin po ng inyong lingkod at ng Kuya Lito ninyo yun. Syempre, para po sa ekonomiya, syempre ganun. Syempre, hindi po konting konting tip sa mga gusto at sa mga ayaw naman po ay okay naman po. Okay lang naman po. Ang binibigyan ko lang po ng suggestion ay yung syempre yung mga gusto rin magnegosyo ng konti pa ang puhunan na katulad namin. Yun po yung aming ginagawa. Bibili po kami ng i-repack at kami na po ang magre-repack or ako nang magre-repack para po mabilis pong umangat yung ating paninda. So, konting tip lamang po yun, pero sa makaka-appreciate, maraming salamat po sa mga tip na binibigay ko. At sa mga may tip po diyan na gusto ring i-share po sa akin about sa pagtitinda, ay willing po akong makinig. Open po ang ating comment section. Syempre, andyan lang po kayo. Sana andyan lang po kayo lagi para sa amin. At nandito lang din po kami lagi para sa inyo. Kung ano man po yung nalalaman ng inyong Ate Vera, ay isi-share ko po sa inyo. At sana po ganun din po kayo. Maraming salamat po. Minsan po kasi akala nila na
mahirap at matagal mag-repack. Pero pag ini-enjoy mo naman po yung ginagawa mo at mahal mo yung ginagawa mo ay mabilis lang po itong magawa. Syempre, pagka willing kang gawin yung ginagawa mo ay mabilis lamang po to para sa iyo. Pero sa mga tinatamad po ay talagang natatagalan po sila at nakakainip nga naman. Pero pagka ang ganito po yung ginagawa ko, nakikinig po ako ng music or nakikinig po ako ng Rapitol po or iba pong mga vlogs tulad ng vlogs ni Vera and Lito. Charot. Opo, manood po kayo or makinig lang kasi hindi naman kayo makaka-focus manood. So ayan po, dinidemo ko lang po yung aking nire-repack. 4 po ang laman ng bawat plastic. 5 piso lamang po yung benta ko. Pero okay na po yun kasi may tubo na po tayong medyo okay. Kasi nga tayo po ang nagre-repack. So, pag ganito po kasing kayong magre-repack, kahit medyo damihan mo yung inilalagay mo, hindi tulad ng bibili ka ng naka-repack na, naka-fix na po yung mga laman. Tulad po neto, ako nagre-repack, pwede ko pong dagdagan kasi malaki-laki po ang tubo ng ganito. So, yun lamang po, konting tips lamang po at konting kalaman para sa mga kababayan nating gustong magsimula rin ng maliit na negosyo tulad ng ganito. So, yun lamang po. Salamat po sa pagsama sa akin sa munti kong pagre-repack. Yun naman, oh. At yun na nga po, sa hinabahaba po ng aking dagdag, hindi na po natin namalayan na tapos na po ako sa pagre-repack. O, kita nyo, ito na po yung ating na-repack. At ilalagay na po natin sa lagayan. Ito na po siya. Ready na po sa paninda ng Kuya Lito bukas. Mamaya piprepare ko pa po yung ibang paninda niya. So ito pa po yung ibang paninda niya. Prepare ko na rin po at yung iba pa po ay nandoon na sa bag. So ilalagay na lang po natin sa bag ng Kuya Lito para bukas po ng umaga ay bubuhatin na lang po natin para sa paghatid po sa kanya. Opo, inahatid ko po ang Kuya Lito para hindi po siya mahirapan kasi marami po yung kanyang binibitbit. So, ayun po, samahan nyo naman po ako. Ako po ay magluluto ng aming uulamin bago po umuwi ang inyong Kuya Lito. Kasi sigurado po, pagod po yun at aray. Tawag nun, gutom na po siya. Kaya tara po, samahan nyo po ako. Kasi maaga po yun uuwi. Mamaya po kasi ay pupunta kami sa church. Church day po today. Isang sibuyas lang po at konti lang yung ating lulutuing ulam. At kapirasong luya lang. Ayan. At ito po, ibinigay lang po ito na may konting hinog na po at pilian ko na lang po. May matigas pa po kasi sayang. Sayang po. May konting hinog ay bulbog lang po sa puwitan. Sabi nung si ate na nagtitinda pwede pa raw. Pilian po yan. Kinuha ko po kasi sayang kasi bumili pa po ako. Masustansya at masarap po yan. Yan, ang palaya. Tatanggalin ko po muna lang yung yung buto bago ko po hiwain. Hugasan ko pa po kasi. Simple lang po itong ating lulutuin for today's video. Magpapaksiw lang po tayo ng isda. Pero nakapagpaksiw naman na po ako kaya hindi ko na masyadong i-demo. Magpakita ko lang sa inyo yung aking pagluluto. Kasi para hindi naman kayo maumay kasi nakapagpaksiw na po ako Bukas ko po siguro i-upload yung aking pagluluto ng ibang putahe. Kasi yun hindi ko pa na-i-upload. Hindi ko pa na-upload yun. Hindi nyo pa napanood. So, yun na lang po bukas ang aking i-upload. Dugasan ko lamang po to. Babalik po ako.
At ito na po ang ating paksiw na isda. Ayan na po siya. Tapos na po siyang maluto. Ano pa pong ginagawa nyo? Kain na po tayo. Salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo lagi. God bless us all. Bye! So, ayun po. Kakatapos namin magpunta sa church. Opo. Pauwi na po kami. Yes po. At pagkatapos naman po namin magbihis ay magdi-deliver naman po kami ng basahan ni Kuya Lito. Opo. Mga minamahal namin subscribers. Ulit si Kuya Lito. Thanks. Thank you po sa ama. Ayun, no? So, uwi po muna po kami at magbibihis. Opo. Para po makapag-ready naman sa pagdi-deliver. Yes po. So, ito naman po si Kuya Lito. Siya naman po ang nagre-ready ng kanyang paninda para bukas po ng umaga ay aalis na lang po siya pagkatapos niyang maligo at magkape. Ayan po. Nagbibilang din naman po siya ng paninda niya para bukas. Sa akin naman po ay tapos ko na pong i-ready. Pakita mo na yung na-ready ko ng paninda. Yung nasa likod. Yan. Ito po. Para bubuhatin na lang po niya. Yun, na-ready na rin po yung mga gagamitin niyang sombrero. Yan. Kaya pinapatong-patong po doon para isang buhatan na lang po ng inyong Ate Vera bukas pag hinatid ko po siya. So, ayan. Ganyan po yung gawain namin bago po kami matulog sa gabi. Nire-ready na po ng Kuya Lito at nire-ready ko na rin po yung iba niyang paninda. Siya po ang nagre-ready ng basahan. Binibilang din po niya yan. At sinasalansan po niya doon sa bag na kanyang lagayan. So, yun po. Natumba pala yung walis natin doon niyo. Kasi po kanina ay ginamit namin yung wheelchair kasi nag-church po kami. Hindi ko po napansin pagbalik ko nung wheelchair ay nakadapa pala yung aming walis. Kaya yun. Timbuwang. Timbuwang. So, ayan po, ganyan po ang aming ganap tuwing gabi bago po kami magpahinga at matulog. Ay, hindi pa pala matutulog. Kasi, habang nakahiga po ako ay nag-affiliate po ako o kaya ay nag-e-edit. Ang Kuya Lito po ay matutulog na po after po neto para po maaga siya bukas. Kanina po ay umalis siya ay alas 6:30 no ni? Alas 7 na. Mag-aalas 7 na daw po. Oo, kasi nagkape pa po siya. Pero maaga po siyang gumigising. Dalawa po kami kasi ako nagre-ready ng kanyang kape. Nagpapakaano ko. Bayaning asaw charot. Hindi po. Para naman po pag umalis po siya ay nainitan na yung sikmura niya at nakakain na rin ng tinapay or kanin. Ganina po kanin kinain niya. So, ayun po, balikan po namin kayo sa iba pa naming kaganapan dito sa pamamahay sa bahay namin. Pasensya na po kayo at ang inyong Ate Vera ay mali-mali na naman ni. Po. Seryoso ka? Siyempre po baka po tayo magkamali ng bilang. Ganyan po yan kasi pag nagkamali uulitin na naman po niya. Alam mo naman. Kaya minsan ayaw niyang iniistorbo ko po siya pagka siya'y nagbibilang. So, balikan ko na lang po kayo mamaya at may mga gagawin pa po tayong ganap dito sa ating bahay. Ni? Oo. Busy? So, yun po. Magandang gabi na po. Gabi na ulit. Ang bilis ng araw. Opo. So, pasensya na po kayo. Hindi na po kami nakapag-vlog after po naming mag-church. Kasi pag-uwi po namin dito ay nagpahinga ng kalahating oras si Kuya Lito. Nag-deliver naman po kami ng basahan. Opo. So, yun. Thank you very much po sa Ama dahil kahit papano po ay nagkakaroon din po ng pa-order. Ang Kuya Lito kahit Yes po. pa isa-isang bundle, dalawang bundle. So, maraming salamat po sa Ama. At syempre sa mga taong sumusuporta sa paninda ng Kuya Lito. So, yun o. Ngayon po ay kakarating po namin kanina na mag-deliver. Opo. Ngayon, may nakita po kaming titingin po sana kami ng ulam kasi yung paksiw kanina po tanghali ay nasarapan ng inyong Kuya Lito, pinapak po namin. Opo. Hindi na po ako kumain ng kanin, so naubos po namin yun.
Kaya, ang ginawa po namin, titingin po sana kami ng uulamin, kahit isda po sana ulit. Pero, may nakita po kami. Yan, oh. So, yun, nakakita po kami ng kamoting maliliit na kulay violet. Opo. So, ay! Napagpasyan po, napasigaw po eh. Napagpasyan po namin na ito na lang ang hapunan namin. So, nakain po ba kayo neto? Sino po nakakamiss neto? Kami po na-miss namin ng Kuya Lito. Alam mo po, masarap po ito pag may kape, tsaka Opo. ano kasi yan. Ang Kuya Lito nyo po, pag nakain ng ganito, hindi na po siya nagbabalat. Opo, diretso na po. Tinatanggal lang po yung mga balabalahibo, yung Mga ugat. ugat po. Yung ano. Kasi ito po, yung pong ano po nito balat, masustansya din po. sabi. Oo, masustansya yun. Di nga. Ito daw po ipampakinis ng mukha. Joke lang po. Ba't ako? Ito po, masustansya daw po. Binawi po niya. Kasi hindi po niya mapapanalo yun sa akin. Parang nung nakaraan po, kwento ko lang ni. Nung nakaraan, wait lang! Nung nakaraan po, sabi niya sa akin, yung saging daw, pampakinis ng mukha ng unggoy. Eh sabi ko, kahit pa isang tonelada ang kainin ko, hindi kikinis ang mukha ng baboy. Unggoy man yung sabi ko ay. Nanahimik po siya kasi hindi daw siya manalo. Ano ito? Asukal yan, bro. Langgam? Wala mong langgam yan eh. Yung kape po niya may langgam daw. So, ayun po, kain po tayo. Si Kuya Lito po hindi siya nagbabalat. Ako nagbabalat po. Ngayon, matuloy ko lang po. Masustansya po ito. Diyan sa ating mga solid subscribers po at saka mga viewers. Just comment po kung anong kalimutan ko po. Basta yung balat po nito ay masustansya po. Nakakatulong po sa ating katawan po. Paki-comment na lang po kung anong... Sa mga nakakaalam. Opo, sa nakakaalam po. Tulungan nyo raw po si Lito kasi hindi niya mapaliwanag sa akin. At saka pati po mga parang medyo tumapanda na tayo. Kaya po medyo nakakalimutan natin. So, yun po, kain po tayo. Po. Unang subo para sa inyo po. Si Kuya Lito po, syempre may kape, black coffee, no sugar. Ay, merong konti. Pinalagyan po niya kasi hindi na po siya magsasawsaw. Ako naman po, tubig lang. Ang tamis! Ha? Ang tamis po. Mahal kaya po ngayon ng ito, kilo. Bali ito po, lahat ay 68. Yan. Ito lang. Ayun. Pero okay na po kasi hapunan natin 68 pesos. Budget meal na po yun. Di ba po? Hindi pa po namin ito mauubos. Meron matitira ito hanggang bukas ng almusal. Opo. Ang sarap po kasi pagka ganito. So ba? Mali. No, di ba po, naubos agad ni Kuya Lito, no? Matamis po. Matamis po, sobra. Masarap din po siya na lalagyan ng ano. Ihawin. Nakatikim ka na ni ihaw? Ito? Opo. Oo, sarap nito pag inihaw. Lalo po yung galing yung kakakuha mo lang, yung kaka-harvest. Napakasarap po pag inihaw. Sino pong nakatikim na nun sa inyo, mga kabisnes? Napakasarap. Yung iba po, nagsasawsaw pa ng asukal, ng asin, or whatever. Opo. Pero kami nag-well dito, hindi kami nagsasawsaw ng ganito. Masarap pag yung natural na ano. Pero matamis na siya, no? Ang ginagawa ko lang po, pag nilaga ko siya, dinalagyan ko na po siya ng tubig. Pag malapit na po siyang pag kumulo na po at medyo malambot na, babawasan ko ng tubig, tapos aanuhan ko ng asin. Konti-konti lang, budbod. Kape po tayo. Mga minamahal naman subscribers at viewers. Tapos yun po, may lasa na po siya. Pero konting asin lang po, hindi yung Alam mo, kahit konting yung ingin mong asukal, matamis pa rin gawa nito. Gawal. Kamote. Wait lang.
Sino po, di ba, sino po nakaka-relate po dyan sa atin? Sa ating mga probinsya, di ba po? Sa umaga, ito, kamuting bagin, kamuting kahoy, saging, tapos ube, na ganito nilaga lang, di ba po? Masarap din po ito kahit di umaga. Pag naulan. Pag naulan talaga. Hanip. Tapos ang kape po natin, di ba sa probinsya, uso po yung kapeng barako. Sa amin hindi. Alam mo uso sa amin? Bigas. Kapeng bigas. Sa amin po kasi... Pero dati po yun. Oo. Yung bata ko. Ngayon hindi na. Yung black na rin na yung mabibili sa tindahan. Pero dati po talaga yung mga panahong 90s to 2000, ganun po. Di ba po mga ganun, kapeng barako, o kaya kapeng bigas nga po. Namimiss ko na nga po yung kapeng bigas. Isang beses papakita ko sa inyo, magluluto ako dito. Kaso nakakahiya po kasi dito magluto ng ganon. Kasi siyempre susunugin mo yung yung bigas. Yung bigas. Amoy na amoy po sa Nung nagluto nga ako ng bulo, nakwento ko po, nahihiya ako kasi naamoy ng mga kapitbahay ko. Sabi ng mga kapitbahay ko, ano yun, ang baho. Siyempre hindi po sila sanay kasi. Pero minsan sabi ko, naiisip ko tuwing umaga, di ba sinabi ko nung nakaraan sa'yo, namimiss ko yung kaping bigas? Oo. Nahihiya po magluto dito. Hindi, kasi dikit-dikit po kasi yung bahay na, yung apartment dito. Sa kaping bigas naman, hindi naman siya. Kasi mabango yun pag Pero sunog, baka sabihin ng mga kapitbahay, yung mga sinain yung sunog na. Pero masarap po yun. Dati po nung nandun ako, nung sa Santa Rosa po ako, di ba, pagka nasakit yung tiyan ko, nagluluto ako noon. Yun yung kape ko, tapos di ako naglalagay ng asukar. Asukar sa amin Ilocano. Asukar, di ba po? Magsasangag na ako ng medyo madamihan, lalagay ko lang sa garapon. Tapos pag gusto kong magluto, yun, kukuha lang ako ng 2 kutsara, magpapakulo ako. Yun, ganun po yung gawa ko dati. Kaya dito, sabi ko, pagka nakabuelo ako at makapagluto dito, medyo dadamihan ko na yung bigas para ilagay ko na lang sa garapon. Alam niyo po ba, nakatikim ka na ng kaping bigas? Oo naman. Masarap yun. Nga po pala, nakatikim na po ba kayo ng hinog na kape? Yung bago siya gawing kape. Yung galing sa puno. Bakit? Nakatikim ka na nun? Hindi ba? Ang sarap na nan. Manamis-namis din po siya. Kasi natikman ko po yun Nung nabubuhay pa po yung tatay ko, mahilig po siyang may tarim kayo nun? Wala. Doon lang sa dinadaanan namin. Kasi yung mga dinadaanan namin, mga kamag-anak ko namin. Kaya... Nakakahingi ka nun? Hindi. Or binibenta? Hindi. Nagsasabi lang sa puno. Pumapayag naman po yung puno at lit. Kasi pag nagpaalam po sa puno, siyempre, walang tanggi yun. Pumapayag yan. Aray ko po. Yun po. Pero naman po, madalas naman po, nagpapaalam po tayo sa ating mga kamag-anak po. Pero ang sarap po talaga nun, yung hinog pa, yung galing sa puno, tas hinog. Kasi yung po naman nun, ang iniipon naman po nun, buto, bago gawing kapeng barako po yun. Ayun naman po, halimbawa, nasupsup nyo na po yung buto, ayun po ay papaarawan naman po. Tapos, huhugasan po yun bago po bayuhin. Opo. Sinupsup mo na pa yung ginagawang kape. Ayun naman po ay, ibibilad po ng mga ilang araw. Tapos, may paninda po bukas litong kape. Yung nasupsup po na, bibilad ko po, bibenta ko po. Charot lang Hindi po. Hindi pa, wala po. Joke lang po yun. Pero ngayon, karamihan, ganyan din naman. Wala na yung tulad dati na Sa amin nga, sa probinsya, hindi na nagsasangag ng ganyan Nabili yung, yung kape? Yung kape na maliit, Pero pag umuwi ako doon, ganun ng kape namin. Sasangag na ulit ako. Kasi maalwan na yung charot. Wala nang kapitbahay. Opo. Dati po nung nasa Santa Rosa ako,
dikit-dikit din yung apartment namin doon. Sabi, may sisigaw, sunog na yung sinaing nyo. Tawa ko ng tawa habang magsasangag ako ng ganun. Hanggang sa tutuntunin nila kung saan yung nasusunog. Kasi, syempre, hindi naman agad-agad yun maluluto. Kailangan yun yung talagang itim. Yung sunog na sunog. Eh, di matagal po yung amoy. Tutuntunin po nila yun kung saan yung masusunog. Kasabihin nila sa akin, ikaw pala, bakit di ka nagsasalita? Sabi ko, para hanapin nyo. Grabe, tamis talaga. Tamis. Kahit maliliit lang po siya. Yan o. Pero may malalaki din. Tamis niya. Sarap. Mabigat din po sa tiyan. Nakailan na ako. 2, 3. Yung matanda ni kakadaldal po. Kanina po, hindi na po kami nakapag-vlog nung nag-deliver kami ni Kuya Lito. Kasi naka-idlip po siya. Tapos po kasi kaming mag-church ay 5 mahigit po. Nagpahinga pa po siya ng mga kalahating oras. Tapos po, deliver po kami. Medyo madilim na po kanina yung daan kasi. Kaya hindi na po ako nakapag-vlog. Sana po bukas mayroon pong order. Sana may order ulit. Titignan ko po kung makakapag-vlog po kami. Opo. Titignan ko rin po bukas kung mapupuntahan ko ang Kuya Lito kung wala akong mga masyadong gagawin. Kasi may naantay po akong deliver din bukas para sa mga paninda ni Kuya Lito. Hindi ko po kasi pwedeng mabulto yung pagbili or maramihan. Kasi nga, inaano ko yung budget namin ni Kuya Lito na pambibili ng paninda. Kumbaga kunwari yung benta kasi nakahapon, yung iba, yun yung dumating namang deliver kanina. Yung benta niya kanina, yun naman yung namin deliver bukas. Buti nga po, awa ng Ama, awa ng Diyos, yung mga nakukuha ko po, free shipping. So yun, wala po akong problema kaya kahit araw-araw ako magpa-deliver, okay lang. Kasi hindi ko naman po magawang magbultuhan na yung sadyang maramihan yung papa-deliver kasi yun na po, inuutay-utay lang po namin. Kasi syempre, doon din po kami kumukuha ng pang-araw-araw. Kaya yung puhunan po, yun po yung bibili ko ulit bukas. Ganun lang po. Ganun lang ang buhay-buhay ng Ate Ber at Kuya Lito nyo. So, yun lamang po ang ganap namin maghapon. Pero yung iba po kasi hindi ko na na-vlog. Gawa ng minsan hindi ko naman na nagagawang mag-set up ng camera. Lalo pag madalian, kanina po kasi pagka nagluto po ako ng ulam ng tanghalian. So yun, nangyari, hindi na naipakita yung pagkain namin kasi nga magmamadali kami, pupunta po kaming church. Opo. Tapos yung pag-deliver, hindi na rin naman nagawa. Yung paglinis ng bahay, hindi ko na rin nagawang videohan at nag-affiliate pa po kasi ako kanina. May mga inayos pa po ako kaninang bagay-bagay dito sa bahay na hindi ko na na-videohan. So, yung mga na-videohan lang po ay yung ibang mga ganap-ganap. So, yun po. Sana po patuloy nyo pa rin po kaming suportahan kahit ano man po yung mai-vlog namin. Bukas po ang upload natin ay magluluto naman. Abangan nyo po, i-edit ko pa po mamaya. At sana po suportahan nyo po lagi. At nagmamakaawa po ako. Sana po i-share naman po ninyo yung aming mga vlogs. Pwede po ninyong i-share sa Facebook nyo, sa Messenger, sa mga kakilala nyo. Malaking tulong po yun sa amin, parang awa nyo na. Maraming salamat po sa suporta at sa panonood. At syempre, sa pagko-comment, pagla-like, shares. Madami po yun. So, maraming salamat po talaga. Sana po, andyan lagi kayo para sa amin ng Kuya Lito. Yes, sana po hindi kayo magsawa sa pagmumukha naming dalawa. At kami lang dalawang karakter dito.
So, yun po. Bye-bye na ulit. See you next vlog po. Yes po. Thank you po. Ingat po kayo lagi. God bless us all.